Nanay, sinabi ko kay Yan na nagsara ang kumpanya. Hayaan siyang magpahinga at gumaling sandali. Huwag kang magkamali ng sasabihin. Sige. Oo naman, kayo dalawa ay magkasundo at tiyak na magtutulungan kami. Sinasabi mong ako'y iyong alila, bakit ang aking pajama at underwear at ang aking mga damit na pina-order nasa iyong silid? Anong pagkakataon? Ang aking panlasa at sukat ay eksaktong pareho sa iyong asawa. May asawa na ako, pero ang asawa ko ay laging nasa ibang bansa. Mahahabang gabi at napakaakit mo. May mangyayari talaga. Sinasabi mo bang na ako ay isang lalaking inaalagaan? Binabayaran ka at ang pagsama sa akin ay hindi masama. Hindi ba ito? Yan ang paborito mong bagay? Magkaibigan ang aming mga pamilya. Kasalan mo ako, hindi lang para sa mga nakatatanda. Bukod pa rito, hindi ito masamang deal para sa iyo. Imposible. Hindi ako iyong laruan. Pero sa iyong panloob na hita, may isang pulang taling. Kung hindi mo ipinakita sa akin, paano ko malalaman? Gusto mo ba? Oh. Sa akin at sa asawa mo, sino ang mas gusto mo? Ang asawa ko. Si Lufeng ba ang asawa mo? Bakit mo hinuhugasan ng mga kumot? Kagabi ay nadumihan natin sila. Siyempre dapat nating hugasan natin mismo. O ikaw ba laging ikaw ang naghuhugas? Hindi kayang hugasan ng asawa mo? Mabilis kang nag-adjust sa bagong pagkatao mo, medyo mabilis. Talagang hindi naghuhugas ang asawa ko. Hindi ko maintindihan ang panlasa mo. Isang lalaking nag-aasawa, tapos pinababayaan siya, at hindi siya inaalagaan, at pinakasalan mo siya. Bulag ako. Sa kama lang ka kumilos. Na parang asawa. Kalimutan mo na. Anyway, lalaki lang ako. Walang karapatang mag-utos sa iyo. Pakiusap, tumabi ka. Tatapusin ko ang paghuhugas, saka ako magluluto. Sa totoo lang, iba ang gumagawa ng mga gawaing ito. Hindi ba sinabi mo na ako lang ang utusan? May mga oras-oras na manggagawa rin. Tatay, nanay. Anak, narinig ko na naaksidente ka sa kotse. Okay ka lang ba? Kaya kayo pala ang binanggit ni Jiang Xueling, mga kasambahay. Oo, kami ang mga kasambahay. Si Nanay ang namamahala sa pagluluto. Ang tatay mo ay ang hardinero. Talaga bang bumaba tayo sa ganitong antas? Anak, kasalanan naming walang kwenta. Buti na lang may Xueling. Kailangan mong pakitunguhan siya ng mabuti. Ako at ang relasyon namin ni Xueling, hindi mo ito tinututulan, di ba? Hindi namin. Bihira na nagustuhan ka ni Xueling. Iyan ang iyong swerte. Kailangan mong pahalagahan ito. Subukan mong magkaanak agad. 4 na taon lang. Ang mundo ay naging ganito. Dahil ba nagbago ang ekonomiya at nagbago rin ang mga halaga ng tao? Miss Jiang, siguradong gagawin namin ng maayos ang trabaho. Nanay, sigurado ka bang marunong kang magluto? Nagtatrabaho ba kayo bilang mga kasambahay sa mga nakaraang taon?
Sa totoo lang, itong itim, sunog, at nasunog na bagay ay lasa ng black pepper. Okay lang. Oy, Mr. Jing? oy, Ginoong Jing? Oh, ito. Nadulas. Aksidente ko itong nahulog sa sahig. Nagitim ang screen. Baka sira na ang phone. Ipapaayos ko ito para sa iyo. sino si Secretary Zhao? May itinatago ka ba sa akin? Hindi. Oh, tingnan mo si Miss Jiang. Ang ganda ng suot. Parang lalabas siya. Bakit hindi mo siya ihatid? Darating din si Lufeng. Kanina, same flight kami niya. Siya mismo ang nagsabi. Sige, kita tayo mamaya. Anong ginagawa mo? Hindi mo man lang alam na bumalik na ang asawa mo? Kailangan pang sabihin ng iba sa'yo? Anong problema doon? Dahil sa palagay mo walang problema. Akala ko noon pangit ang panlasa mo, pero hindi ko inakala na ganyan ka pala ka-open-minded. Jing Kayan, anong problema mo? Gusto ko lang itanong sa'yo, ano ba talaga ang maganda kay Lufeng at gustong-gusto mo siyang paglingkuran? Ako, sunod-sunuran? Kanino ako sunod-sunuran? Sige, ako ang sunod-sunuran, okay? Ako ang sunod-sunuran mo. Kasalanan ko lahat. Wala akong karapatang sisihin ka. Si Jing Kayan, na sobrang mayabang. Ngayon, parang asong gala. Sumobra ba ako? Pupunta lang ako sa party. Event ito ng kumpanya na nakaschedule. Babalik ako mamayang gabi. Eh di wag kang masyadong uminom. Bumalik ka ng maaga. Pagbati, Ginoo at Ginang. Niloloko ba natin si Yan ng ganito? Hindi ba yun medyo mali? Dati silang malamig sa isa't isa, ngunit ngayon nag-aalab na sila. Si Yan ay mahusay sa lahat ng bagay, maliban lang na ayaw niyang aminin ang kanyang sariling nararamdaman. May katuturan. Itago natin sa kanya. Baka ang pamilya nating Jing ay magkakaroon ng apo na babae sa susunod na taon. Ha 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 ha. Ang bobo naman na babaeng si Jiang Xueling. Paano siya nahulog sa isang social climber na tulad ni Lufeng? Anong ginagawa mo? Bakit nasa bahay ka? Nasaan si mama ko? Mommy, ang mama mo ay... Sino pa? Siyempre si Jiang Xueling. Si Xueling ay sobrang takot sa sakit. At nagkaroon pa siya ng anak kay Lufeng. At ganito nakalaki ang bata. Alam mo ba? Ngayon, ang presidente ng Mingitech, si Mr. Lu, ay darating din. Yung nagmula sa wala, bagong yaman sa teknolohiya na nag-IPO sa loob ng 3 taon. Oo. At siya ay isang hinahangad na binata. Ngayon, maraming socialite ang naghahangad sa kanya. Talagang hindi mo sasabihin sa asawa mo ang totoo? Kapag naalala na niya, hindi ba siya magagalit? Okay lang ang konting galit. Si Jing Kayan, pagkatapos ng amnesia niya, ay mas kawili-wili kaysa dati. Ang paraan ng samahan natin ay komportable din. Kaya pala sabi nila ang mga lalaki ay mahilig makipagligaw. Bago-bago lang. Pero ang manatili sa bahay ng sunod-sunuran bilang iyong ibon sa hawla, hindi ba iyon ang dating personalidad ni Jing Kayan? Hindi ba kakaiba? Baka naman gusto niya. Itong amnesia nagising ang tunay niyang nararamdaman para sa iyo ang tunay niyang nararamdaman. Tunay na nararamdaman? Paano nangyari iyon? Kami ay nagpakasal lang dahil sa negosyo. Saan manggagaling ang tunay na nararamdaman? Ang manlalaro ay bulag. Siyang ka pala. Pinapunta ko si Xiaobao sa inyo para maghintay. Dapat nandoon na siya ngayon. Ha?
Si Xiaobao at si Jing Kayan ay hindi talaga nagkakasundo. And, Isasama kita sa tatay mo. Alam mo kung nasaan ang tatay ko? Sige, dalhin mo na ako. Sigurado akong nandito ang nanay ko. Pero sigurado ka ba na nandito rin ang tatay ko? Ano? Sa lahat ng mga taon na ito, hindi mo nakita ang tatay mo. Wala kang pakialam. Sinabi ko sa'yo, si Lufeng ay hindi mabuti. Wala siyang pakialam sa asawa niya. At wala rin siyang pakialam sa anak niya. Mr. Jing, Mr. Jing, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ba nalugi ang Jing Group? Bakit friendly pa rin siya? Lugi? Hindi ko pa yun naririnig pero sila, siguro, para sa nanay ko, kaya sila magalang sa'yo. Ang relasyon ko kay Swelling ay naipahayag lang sa publiko. Saan mo sinabi ang tatay ko? Pero pumunta ako para hanapin ang tatay ko. Ano ang ginagawa mo rito? Pumunta ako para makita. Itong hindi mapagkakatiwala ang tao. Ano ba ang mas maganda sa kanya kaysa sa akin? Nandito si Lufeng. Kumusta, Pangulong Lu? Yung batang kasama mo noon ay lubos nang nagbago. Dati, ang asawa mo lang ang nakatanggap ng ganitong trato, tama? Pagkatapos ng asawa mo na magpahayag ng kanyang kasal, yung mga sosyalera parang nawalan na ng interes, di ba? Sabihin mo sa akin, sina Lufeng at Jing Kayan ngayon na magkasama. Sino ang pipiliin mo? tigilan mo. Ako ay may asawa na. Xueling. Ginoong Lu, matagal na tayong hindi nagkita. Mag-usap kayong dalawa, lalabas muna ako. Xueling. Narinig ko na pupunta ka ngayong araw, kaya espesyal kong pinalitan ang flight ko ngayong araw at bumalik. Ginoong Lu, narinig ko na napakahusay mo. Galit ka pa ba sa akin dahil iniwan kita para pumunta sa Amerika? Ililipat ko ang focus ng aking negosyo sa Jiangcheng. Pwede nating. Sayang, ako ay humahawak ng kasong diborsyo. Kung hindi, ang negosyo ni Ginoong Lu kaya kong kunin. Tungkol sa nangyari noon, pasensya na. Iniisip kita sa lahat ng mga taon. Ginoong Lu, may asawa na ako. Alam ko, nagtanong-tanong ako. Malamig ang trato niya sa'yo. Alam kong ginawan ka ng hindi maganda. Hindi ka masaya. Sa totoo lang, maayos naman ako. Pasensya na po. Ayos ka lang ba? Xueling. Yan. Bakit ka nandito? Ayaw mo sa akin na abalahin ang reunion mo kasama ang asawa mo. Bakit ka bumalik? Ibig mong sabihin, Lu Feng? Huwag mo siyang banggitin. Hindi siya. Bumalik siya, at ikaw. Ayaw mo na sa akin. Yan. Ikaw ang pinakamahalaga. Sinungaling. Sa tingin ko. Ngayon ako ay isang lalaki na pumupunta kapag tinawag mo, at umaalis kapag pinalayas mo. Maaari mo akong lokohin. Hindi. Yan. Mr. Lo, Mr. Lu, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta? Lu Feng. Mr. Jing. Gusto mo nang inumin? Si. Hindi mo alam na siya ay nagkaroon ng problema sa sikmura sa mga nakaraang taon at hindi makainom ng malamig na alak. Hindi ako sigurado. Pasensya na. Sa totoo lang,
Kaya ko itong inumin. Magiging mas maingat ako mula ngayon. Ikaw ay nasa ibang bansa sa mga nakaraang taon, ha? Noon, may nangutya sa akin na walang trabaho. Sabi hindi ako karapat-dapat para kay Schweling. Kaya, sa lahat ng mga taon na ito, hindi ako nangahas na magpahinga kahit isang saglit. Kaya, sa iyong puso, mas mahalaga ba ang trabaho kaysa kay Schweling? Hindi ako iyon, ang tinatawag na trabaho ay isang dahilan lamang. Alam mo ba kung paano siya ay nagagawa sa mga nakaraang taon? Hindi ako sigurado. Ngunit gagawin ko ang lahat para makabawi sa kanya. Wala kang pakialam sa kanya. Hindi ka naman mas mahusay sa iyong sarili. Lumilipad sa buong mundo. Kaya, tadhana kang mawala siya. Kayan, mag-ingat ka sa iyong sasabihin. Suling, Ginoong Jing. At gaano ka kahusay? Lufeng, bakit ba? hindi pa sapat ang aking nagawa. Pero kaya kong makuha ang hindi kaya ni CEO Lu. Mahilig kayong dalawa mag-away. May boxing gym sa itaas. Paano kung mag-away kayo doon? Teka, gagawin niyo ba talaga? Ang bata-bata? Ayos lang, Schweling. Nag-iinit lang kami. Gusto ko ring makita kung si CEO Lu sa mga nakaraang taon ay may kakayahan na humarap sa hamon. Narinig ko na naaksidente si Mr. Jing. Alam mo na kung kailan dapat tumigil. Mag-ingat kayong dalawa. Relax lang. Ang sinasaktan ko lang ay mga manloloko. Pinaparusahan ko lang ang mga mandaraya. Yan. Tigilan niyo na ang away. Alam ko na, noong araw, Schweling, nagkamali siya tungkol sa relasyon ko sa junior na estudyante. Nag-away kami, at ikaw ang may gawa niyan. Ako iyon. Pero dalawa ang kailangan para mag-away. Ang iyong pag-uugali ay hindi tama. Yan. Yan. Nasaktan ka ba saan man? Masakit ba? Okay lang ako. Jing Kayan, tumayo ka! Lufeng, hindi ba tayo nagkasundo na spar lang ito? Bakit mo siya sinasaktan sa mukha? Naiwasan niya yan kanina. Nagpapanggap na ganyan para maawa ka sa kanya. Ganyan siya kakasira, kung hindi dahil sa kanya noon. Tumahimik ka. Ulit tayo. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Huwag kang maging snitch na parang duwag. Sa tingin mo, ang iyong mga paraan ay marangal? Alam ko kung ano ang ginagawa mo sa likod ko. Ano naman kung alam mo? Gusto ako ni Schweling, kailangan niya ako, at ako ang talagang may-ari sa kanya. Kasuklam-suklam. Tama na. Tama na. Pasensya na, Schweling. Sinubukan ko lang ipaglaban ka. Kalimutan mo na, babalutin ko ang sarili kong sugat, hindi ko na kayo aabalahin. Schweling. Schweling. Schweling Jing Kayan. Siya. Napakabuti ng asawa ko. Okay lang kami. Huwag kang mag-alala sa amin, Mr. Lu. Hindi ako susuko. Xiao Bao, anong ginagawa mo dito? Sinabi ni Demon Jing andito ang tatay ko. Dinala niya ako sa party para hanapin ang tatay ko. Ito ba ang anak mo?
Siya ang inaanak ko, Lin Xiaobao. Mami, iligtas mo ako! Sinabi ko sa'yo, wala kang tatay. Galing ka sa biyak ng bato. Sumulpot ka. Tara na. Mami, iligtas mo ang mami ko. Dahan-dahan. Uy, gwapo, inom ka. Gwapo, gusto mong uminom. Bakit ka sumisigaw? Seryoso. Hindi ka sumama kay Lufeng? Gusto mo bang sumama ako sa kanya? Gusto mo bang sumama ako sa kanya pabalik? Anong karapatan ko para kontrolin ka? Hindi mo kailangang maawa sa akin. Lalaki mo lang ako. Ang makita ka ay sapat na para sa akin. Huwag kang magkamali ng intindi. Nalobat lang ang phone ko. Hindi ako makatawag ng taxi. Pwede mo ba akong tawagan ng taxi? Papunta sa bahay ni Zhengji. Kailangan kong alagaan ang sugat ko. Kung makita ng nanay ko ako na ganito, tiyak na mag-aalala siya. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sinadya mong masaktan. Ang boxing mo, nakita ko na. Mas mahusay pa kay Lufeng. Noon pa yon. Naaksidente ako sa kotse kamakailan, at alam ni Lufeng ang relasyon natin, talagang sinapak niya ako. Hindi ko talaga gustong sirain ang relasyon mo. Pero, kalimutan mo na. Kasalanan ko lahat. Mas mabuti nang sabihin ko sa kanya ang totoo. Sa totoo lang, hindi si Lufeng. Okay ka lang ba? Masakit. Dadalhin kita sa ospital? Ayaw kong pumunta sa ospital. Gusto kong umuwi. Dahil ba bumalik na siya, kaya hindi ako makauwi kasama mo. Mas mabuti nang hindi ka mahirapan. Nagtataka lang ako kung wala ako bilang unan mo. Kung makakatulog ka ng maayos. Tumahimik ka. Mahal. Ingat. Natutuwa ka dito, di ba? Kung gayon, maging kanaryo ko. Ang nangyari ngayon, sana sa hinaharap ay hindi na mauulit. At huwag mong subukan na makialam sa relasyon ko sa iba. Mahal. Tandaan mo ang lugar mo. Magmaneho ka pa uwi. May gamot sa bahay, alagaan mo ang sarili mo. Saka na lang, hihintayin kitang bumalik. Hoy. Ang kotse na ito talaga bagay sa personalidad ko. Ginoong Jing. Sa wakas nakita na kita. Narinig ko sa isang kaibigan na nakita ka raw niya rito. Kaya nagmamadali akong pumunta. Hindi ka sumasagot ng telepono o pumapasok sa opisina. Ni hindi man lang ako makapasok sa pamamahala ng ari-arian. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa iyo? Alam mo kung gaano ako nag-alala sa iyo? Mr. Jing, paano mo nasaktan ang kamay mo? At ang mukha mo? Alisin mo ang kamay mo. Ano? Sinabi ko, alisin mo ang kamay mo sa akin. Mr. Jing, si Jiang Xueling ba ang nanakit sa'yo? Alam ko na. Hindi siya marunong mag-alaga sa'yo. Sino ka? Pinag-uusapan mo si Xueling ng ganyan? Mr. Jing, ako ito, si Lanshin. Yan. Xueling, bakit ka lumabas? Babalik ka rin ba? Sabay tayo. Natatakot ako na baka nawala ang memorya mo at hindi mo mahanap ang daan pa uwi. Paano kung maligaw ka? Pagkatapos, kailangan kitang hanapin. Hinahanap ka niya? Siya ay isang estranghero lang, na nagtatanong lang ng direksyon. Xueling,
Huwag kang mag-alala. Walang ibang babae ang hahawak sa akin. Tara, Mr. Jing, Jing Kayan, paano ka naman ganas? Sa lahat ng oras? babe. Gusto ko lang patunayan na ang katawan ko at kaluluwa ay sa iyo. Kaya huwag kang magselos. Hindi ako nagsiselos. Oo, hindi ka nagsiselos. Ako. Nagsiselos ako sa asawa mo. Nagsiselos ka? Ate, Masama ang pakiramdam ng kasamahan ko, kaya dinala ko siya sa ospital. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi ako nagsiselos. Tara na, ang kulit mo. Darating din ang araw mo. Babe, anong iniisip mo? Bakit ang pula ng mukha mo? Kung gusto mong sa kotse, huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi naman. Mag-drive ka na lang. Oy, Lu Feng? Kauuwi ko lang. Anong problema? Wala. Ayos. Tama nga. Mayroon akong kliyente na gustong kunin ka para sa isang demanda. Inire-refer ko sila sa iyo. Sige, papuntahin mo sila sa akin. Hindi ba nasakta ng kamay mo? hindi nakakaapekto sa performance ko. Alin ang totoo mong pagkatao? 12 taon na tayong magkakilala, 4 na taong kasal, at parang hindi ko pa talagang naintindihan ka. Zhang Xueling, ano ang ginawa mo kay President Jing? Huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Kung guluhin mo ang mga gawain ng kumpanya, hintayin mo ang galit ni President Jing. Secretary Zhao, kilalanin mo ang iyong posisyon. Ang ginagawa ko kasama ang asawa ko ay wala kang pakialam. Tungkol naman kung malulugi ang kumpanya sa pagitan ko at ng ating pinagsamang ari-arian, matagal na kitang pinagpasensyahan. Ikaw ay isang tagalabas na maaaring masibak kahit kailan. Gawin mo lang ang trabaho mo. Dati, dahil sa respeto kay Yan, hindi na ako nag-abala sa iyo. Ngayon, huwag mo akong galawin. Bakit mo hinuhugasan ulit ang mga kumot? Babe, huwag kang mag-alala, hinugasan ko sila ng isang kamay. Hindi ko hinawakan yung bow na itinali mo para sa akin. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang gawin yon. Babe, huwag kang mag-alala na marumi. Bawat mansa, inusot ko ng mabuti. May mga gagawin ako sa trabaho. Kailangan ko nang umalis. Huwag kang tumakbo kung saan-saan.
Demonyong Jing. Bata, bakit nandito ka na naman? Sinungaling ka sa akin. Sabi ng nanay ko, wala talaga akong tatay. Isinilang ako mula sa bitak ng bato. Biglang lumabas. Walang tatay, mukhang ang relasyon ni Schweling sa asawa niya mas malala pa sa naisip ko. Kalimutan mo na. Kahit na may masungit kang mukha, pero inosente ka naman. Kaya, kung papangako ka sa akin na hindi ka na makikialam, papayagan kitang sumama sa akin. Tara na. Lumabas tayo para magsaya. Hindi mo ako masisuhulan. Jing na demonyo. Ang bait-bait mo. Isasama mo ako sa mall? Maglaro ka lang kapag sinabi ko. Tigilan mo na ang daldal. Kaninang umaga, sabi ni Schweling nag-schedule siya ng pulong sa bagong kliyente. Hindi ako komportable doon. Kaya naisip kong isama na lang ang bata bilang takip. Hindi ka naman talaga marunong maglaro, di ba? Ano bang mahirap doon? Bata, kuha ka ng mga token. Meron ka namang silbi sa huli. Oo naman. Higit pa sa tatay mo, di ba? Kita mo? Mami! Bakit ka nagtatago? May ginawa ka bang masama? Siya. Ayaw kong isipin ng nanay mo na ako'y palihim na sumusunod sa kanya, hindi nagtitiwala sa kanya. O kaya kailangan ng dalawang tao na magtiwala sa isa't isa upang tumagal. Ang isang lalaki ay hindi dapat maging sobrang seloso o kaya'y magiging hindi siya gusto. Mabuti ang sinabi mo, Tara, na isasama kita kumain. Gutom na ako, gusto kong kumain. Hindi ka ba nag-aalala sa nanay mo? At may gana ka pa? Miss Jiang, talagang maganda ka. Noong ipinakilala ka ni Mr. Lu sa akin, hindi ako naniwala na mayroong Miss Jiang napakaganda at gayong mahusay na abogado. President Xiao, pinapuri mo ako. Bakit hindi mo muna tingnan ang menu? Miss Jiang, hindi ka pa kasal, di ba? Anong uri ng tao ang gusto mo? Xiao Bao. Xiao Bao, anong ginagawa mo dito? Sino ang kasama mo? Ikaw, alam mo? Pasensya na, munting bata. Nadulas siya. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Uuwi na ako ngayon. Ginoong Xiao, tungkol sa ang ari-arian mo at ng iyong asawa at ang pag-iingat ng bata, ano ang iyong mga kahilingan? Hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo sa matandang bruha. Pero ito ay pag-aari ng mag-asawa. Ang iyong kumpanya ay itinatag mo at ng iyong asawa magkasama at umuunlad. Ito ay maaaring hindi makatwiran. Sige. Huwag nang banggitin ang matandang bruha at masira ang saya. Pag-usapan natin ang bagay na interesado si Attorney Jiang. Hoy, Ginoo. Natapakan mo ang paa ko. Ay paumanhin, Ginoo. Hindi ko napansin, pero ang paa mo, huwag mong iabot. Ang paglabas ng sobra ay hindi maganda. Ibubuhos ko ang inumin mo. Ang sama ng waiter na ito. Gusto kitang ireklamo. May kailangan ka pa ba? Hindi ko na kailangan ng serbisyo mo. Umalis ka na. Si, Mr. Xiao, pupunta ako sa banyo. See. Mr. Xiao, anong ginagawa mo? Attorney Jiang,
Masarap ang alak na ito. Eto, tikman mo. Waiter, Maaari ba kitang tulungan? ipasuri ang alak na ito at kunin ang manager para kunin ang footage ng surveillance. Pagdroga sa abogado, hindi pa ako nakarinig ng ganyan. Anong ibig mong sabihin? Binibining Jiang, nag-aalinlangan ka sa akin? Ako ang kliyente mo. Binibigyan kita ng trabaho. Babayaran kita para dito. Isang taong katulad mo na nagdadroga ng mga tao at inaasahan mong kukunin ko ang kaso mo. Sa panaginip mo na lang, pinigil ko ang aking pagkasuklam para makasabay sa pagkain na ito kasama ka para lang mangalap ng ebidensya. Hindi lamang hindi ko kukunin ang kaso mo, kundi tutulong din ako nang walang bayad sa asawa mo na ipaglaban ang mga ari-arian. Iiwan kang wala. Ikaw, buta! Naglakas loob ka bang saktan ako? Hindi masama si Demonyo Jing. Ikaw na walang kwentang serbidor. Isang hamak naglakas loob na makialam. Duday, daday. Hawakan ng babae ko at mamamatay ka. Ikaw, serbidor, kung may tapang ka, tanggalin mo ang maskara mo at hayaan mo akong makita kung anong klaseng buwayer ka talaga. Ito, Ginoong Jing. Ginoong Jing, nagkamali ako. Hindi ko alam na si Attorney Jiang ay babae mo. Kung hindi ako naglakas loob. Pakiusap, patawarin mo ako. Binibining Jiang, ikaw, maging mapagbigay at kalimutan ang aking pagkakamali. Huli na, ang ebidensya mo ng krimen ay naipadala na sa hudikatura, mga guwardiya. Ginoong Jing, binibining Jiang, Ginoong Jing. Hindi mo ba may utang na paliwanag sa akin? Tingnan mo, naayos ko na ang lahat. Wala nang problema. Alam mo, hindi yon ang tinatanong ko. Mami! Demonyong Jing, bakit ang sama mo pa rin sa ninang ko? Ang sama mo. Okay lang yan, ninang. Si Xiaobao na ang magpoprotekta sa'yo mula ngayon. Ninang? Hindi ba siya mommy mo? Si Mommy ay si Ninang. Si Ninang ay si Mommy. Si Xiaobao ay anak ni Lin Qian. Nakalimutan mo ba? Tama. Ang alaala mo ay nakakulong 4 na taon na ang nakalipas. Kaya wala kang anak sa iba. Akala mo si Xiaobao ay anak ko. Sa tingin ko kailangan mo magpatingin kay Dr. Zheng at ipasuri ang ulo mo. Pagkatapos mawalan ng memorya, bumaba ang IQ mo. Xiaobao, tara na. Ipahatid kita sa driver. Iyon. Hindi yon ang tinatanong ko tungkol doon, kundi yung lalaki, bakit sobrang takot sa akin? May iba pa bang bagay na itinatago mo sa akin? Demonyong Jing, nangako ka na bibilhan mo ako ng ice cream. Bitawan mo muna ako. Hindi kita bibitawan. Bata, ang pagkain ng ice cream ay magdudulot sa'yo ng sakit ng tiyan. Ang kuripot! Noon, kung naroon pa ang batang iyon, nasa kanyang edad na sana siya, diba? Ninang, tara na. Anak, kumain ka ng prutas. Anak, huwag kang magalit. Kinuha ko lang si Lin Xiaobao para maglaro. Kung hindi mo gusto, susubukan kong mas konting lumabas mula ngayon. At kahit ngayon ay pinrotektahan kita. Hindi tulad ng hindi mapagkakatiwala ang si Lu Feng. Anong klaseng kliyente ang ipinakilala niya sa iyo? Kahit na ang restaurant na iyon ay puno ng mga tao mo, hindi mo pa rin masigurado ang mga taong iyon ay hindi gagawa ng masamang lansihin. Ako ba ang may kasalanan? Sige, lumuhod ka. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Tigil. Ang namuong dugo sa utak ni Yan ay nagpapakitang nawawala. Baka isang araw, maibabalik niya ang kanyang alaala. Baka hindi ka maging kanaryo ko sa ilang araw pa. Dahil ba ang asawa mo nagsabi sa iyo na iwanan ako? Ang asawa mo sinabihan kang iwan ako. Mhm.
Hayan, may interview ako bukas. Hindi mo ako pwedeng iwan. Abogada Jiang, pakiantay dito. Siya, Xueling. Anong pagkakataon? Nandito ka ba? para i-promote ang law firm mo? Oh, nandito ako. Para pag-usapan ng partnership. Siya nga pala, tungkol sa bagay ni Presidente Xiao noong nakaraan. Pasensya, mali ang paghusga ko sa taong iyon. Naabala kita. Abogada Jiang, pakilapit dito. Siya, Pakiusap, Abogada Jiang, ipaliwanag sa amin ang bagong batas na naipasa. ayon sa bagong konstitusyon, Salamat, Abogada Jiang, sa pagsali sa aming live stream ngayon at pagsagot sa maraming tanong tungkol sa batas. Ngayon ay oras na para sa isang pribadong panayam at ito rin ang inaabangang paksa. Abogada Jiang, pwede ko bang tanungin kung may asawa ka? Attorney Jiang, may asawa ka na ba? oo, may asawa ako. Ilang mga humahanga ang nasaktan. Isang matagumpay na tulad mo, Attorney Jiang, ang asawa mo ay dapat napakahusay. Ang asawa ko ay talagang mahusay. Pero sa tingin ko, sobra siyang magtrabaho. Kailangan niya ng magandang pahinga. Siguradong mahal na mahal mo ang asawa mo. Oh. Mahal na mahal ko siya. Napakadedikado ninyong dalawa. Nais ko kayong laging masaya. Salamat. Okay, cut. Tapos na ang interview. Attorney Zhang, pwede ba kayong sumama sa akin? Tingnan natin. Si. Kayan? Bakit nandito ka mag-isa? Malakas ang ulan. Umuwi ka na sa akin. Mahal mo siya, di ba? Hindi mo siya hiwalayan. Dahil mahal mo siya. Hindi mo siya maiwan, di ba? Gusto mo lang akong gamitin. Para makaganti sa kanya. Yan, wag. Wag kang malungkot. Paano ba ako hindi malungkot? Paano ba ako hindi malungkot? Hiningi mo sa akin na maging iyong kasintahan, ginawa ko naman. Pinagawa mo sa akin ang bagay na pinakakinasusuklaman ko, ginawa mo akong ang taong hindi ko gustong maging. Pero dahil ikaw, handang-handa ako. Hanggat makakasama kita, kahit anong papel, handang-handa ako. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Pero ikaw, mahal mo siya. Ano ang magagawa ko? Yan, wag. Hayaan mo akong magpaliwanag. Kung gayon, hiwalayan mo siya. Ang lakas ng ulan. Umuwi ka na ngayon. Yan. Umuwi ka na kasama ko, okay? Hindi ako babalik. Hindi yon ang tahanan ko. Ikaw lang ang tumira doon. Wala nang iba. Si Lu Feng ay hindi rin tumira doon. Wala akong kinalaman sa kanya. Hindi siya ang asawa ko. Hindi siya. Umuwi ka sa akin. Yan? Narito ako.
Sumama ka sa akin sa team building bukas. Team building. Sigurado ka bang gusto mong maging publiko tayo? Bahala ka. Hoy, sasama ako. Pasensya na. Nalate ako umalis kanina. Kasalanan ko lahat. Kahapon, hindi ko pinapahinga ng maaga si Attorney Jiang. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Wala naman akong sinabing mali. Kahapon, tinulungan kita pumili ng damit para ngayong araw. Tapos dahil sobrang excited ako, hindi ako makatulog. Kaya hinila kita para mag-exercise. Kasalanan ko lahat. Tumahimik ka. Mag-iihaw ako ng barbecue para sa'yo. Bakit mo dinala ang asawa mo rito? Napag-isipan ko na. Dati hindi ko ginagawang publiko ang relasyon natin dahil akala ko makakaapekto sa trabaho. Ngayon, pakiramdam ko, ang pagkakaroon ng taong sumusuporta sa akin ay talagang maganda. Nasa alanganin ka. Na-inlove ka sa kanya. Hindi ka na makakasama sa akin na nagpapanggap na single para mangakit ng mga binata. Hindi naman ako mahilig sa mga mas bata. Oo. Ang asawa mo lang ang gusto mo. Pero mukhang may konting lambingan kayo. Sino ba naman mag-aakala noong isang buwan na parang apoy at tubig kayo? Malamig na parang yelo. Hayaan ninyong ipakilala ko sa lahat si Presidente Lu. Kumusta kayong lahat? Masaya akong sumama sa inyong lahat. Mingi Technology ang legal na gawain ngayong taon ay ganap na hinahawakan ng aming law firm. Ngayon, espesyal naming inanyayahan si Ginoong Lu na sumali sa aming team building. Batiin natin siya. Noong mga panahong iyon, ang legal na gawain ng aming kumpanya ay hinahawakan din ninyo bawat taon, ngunit hindi ninyo ako inanyayahan. Bawat imbitasyon ay tinanggihan ng inyong sekretarya. Kaya, gusto mo bang imbitahan bilang kasosyo o bilang pamilya? Alin? Pamilya, syempre. Shueling, Mahal. Inihaw ko ito para sa'yo. Subukan mo. Ako. Ginoong Lu, nandito ka rin pala. Kumuha tayo ng masarap na makakain. ako, Hindi ba sila mag-aaway ulit? Nakita mo ba si Jing Kayan? Hindi. Hindi ba siya kasama ni Jilo? Salamat. Lu Feng? Shueling, Hindi ka ba kasama ni Kayan magkasama? umalis lang siya. Hindi siya kasama ko. Bakit hindi mo siya bantayan? Lalaki na siya. Paano ko siya mababantayan? Mabuti naman siguro siya. Ang liit ng lugar na ito. Hindi naman siya maliligaw. Madilim na. Bukod pa, hindi maayos ang isip niya ngayon. Hindi maayos ang isip niya. Shueling, Iswilling. Iswilling. Sualing. Hindi mo ba siya nakita? Hinahanap ka niya kanina. Hindi ko nakita. Hindi sumasagot ang telepono niya. Saan ba ito? Bakit lalong lumalayo? Jing Kayan, nasaan ka? May tao ba? Shueling! Shueling! Swelling. Swelling. Swilling. Swilling.
Chingka yan. Ingat. Salamat. Tara na. Sobrang sakit. Jingka yan, sobrang sakit. Alam mo ba? Saan ito? Jiang Xueling, narinig mo ba ako? Bilisan mo. Sagutin mo ako. Xueling. Sagutin mo ang telepono. Bilisan mo at sagutin ang telepono. Huwag kang magbaba. Yan. Yan? Xueling. Nandito ako. Yan. Yan. Nasaktan ako. Ikaw, nasaan ka? Ano ang nakikita mo sa paligid mo? Walang landmark. Pupunta ako para hanapin ka ngayon. Huwag kang matakot. Xueling. Huwag kang matakot. Okay. Yan. Hey Xueling. Huwag kang magbaba ng tawag, Xueling. Pupunta ako para hanapin ka. Xueling. Yan. Natakot ka ba kanina? Medyo. Natatakot ako, sobrang takot ko. Iniisip ko, kung hindi kita makita, anong gagawin ko? Natatakot ka na kung ako ay mawala. Walang mag-aalaga sa'yo, di ba? Uwa. Kaya, mabuhay ka ng matagal. Eksena ito. Parang pamilyar. Parang dati mo akong pinapasan. Parang noong nanghina ako sa sports meet noong senior year, may nagdala sa akin sa infirmary. Pero, tiyak na hindi ikaw yon. Nagtapos ka ng high school at nag-abroad. Walang puso. Hindi mo nga alam kung sino ang nagdala sa'yo. Tapos na ang basic na benda. Palitan ng maayos ang benda. Sa ilang araw, pumunta sa ospital para magpa-check up. Ayos lang siguro. Yan lang? Tapos ka na? Magaling ka ba? Tingnan muli. Neurosurgeon ako. Ito ay simpleng sprain lang. Kung hindi ka nagtitiwala, pumunta ka sa ospital at magpa-x-ray. Sige, sige. Ikaw na. Ah, siya nga pala. Si Xueling. Ay may cramps din. At kamakailan, hirap siyang matulog. Maaari mo bang magreseta? Tumahimik ka. Yung perang utang mo sa akin, nabayaran mo na ba? Hindi libre ang konsultasyong ito. Yan nagbibiro lang si Dr. Zheng sa iyo. Aakyat ako at maghihiwa ng prutas para sa iyo. Dr. Zheng, ang ating yan may mataas na pagpapahalaga sa sarili. Huwag mo siyang saktan ng ganyan. Sige, sige, sige. Hindi ko bubulihin ang asawa mo. Sa tingin ko, si Yan okay lang kahit hindi siya mag-recover ng memorya. At least wala na siyang mga masasamang ugali na tsundere. Di ba? Gusto ko talagang gumaling siya. Gusto ko siyang harapin ang kanyang tunay na pagkatao. Uminom ka ng kape. Hindi mo man lang nakita ang puso ko.
Kailan ka natutong gumawa ng latte art? Hindi ako ang gumawa. Ipinagawa ko sa iba. Kaya ang panlasa ng ating yan ay talagang maganda. Napili mo ang tamang tao. Sige, uminom ka pa. Mhm. Tigilan mo na ang kalokohan. May kaso ako dito. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga ng higit. Hintayin mong matapos ko itong kaso. Dadaling kita sa magandang lugar. Sa kabila, Doon, kita mo? Tigil, Jiang Xueling. Patayin ang walang pusong abogadong ito. Inaapi ang isang may bahay dahil sa pera. Sana mamatay ka sa masakit na paraan. Ano ba ang ginagawa mo? Tigilan mo na ang pambubugbog. Ano bang problema mo? Nakikita naman ng lahat yan, di ba? Si Attorney Jiang kamakailan ay humawak ng isang kilalang kaso ng diborsyo. Siya, isang babaeng abogado, talagang tumulong sa isang nandarayang asawang lalaki na makuha ang kustudiya ng bata. Babae rin siya, pero para sa maruming pera, pinagawa niya ang may bahay na sumuko ng 10 taon na mawalan ng sustento. Patayin siya. Ihagis. Gaga, nakalimutan mo ang cake mo. Anong nangyayari dito? Yan. Guard. Arestahin ang mga taong ito dahil sa pananakit at paninirang puri. Opo. Si! Puta, ginagamit mo si Mr. Jing para protektahan ka ulit? Akala mo ba? Tapos na ito? Hoy Zhengzi, tulungan mo akong alamin. Kung sino ang naglik ng kaso na hinawakan ni Xueling para sa pamilya Zhao. Okay ka lang? Ang mga boss ko ay pinag-leave muna ako saglit. Nag-iisip na rin naman akong magpahinga. Ganoon ba ako ka-busy? Hindi ba kita pinapansin? Hindi, malayo ka. Hindi ka nakikinig sa sasabihin ko. Dapat sana, iniwan na kita dati pa. Ganoon ba ako kasama? Mr. Jing, laging abala. Talagang walang oras para pansinin ang trabaho ng munting abogada. Ipinapangako ko. Simula ngayon, siguradong mas papansinin ko ang trabaho ni Abogado Jiang Xueling. Ikaw, hindi mo ba gustong itanong ang nangyari sa akin? Nawala lang sa akin ang 4 na taong alaala, pero magkakilala tayo ng maraming taon. Ang babaeng, lumaban sa pamilya niya, tinalikuran ang business school. Nagsumikap para maging abogada si Jiang Xueling. At naging ang pinakamababang halaga sa merkado na abogado sa diborsyo. Pero naniniwala ako na ang lahat ng iyong kakayahan at motibasyon ay para protektahan ang karapatan ng mga mahihirap. Akala ko, hindi mo ako pinapansin. Mukhang talagang masama ako noon. Kaya ako, kailangang ayusin iyon sa iyo ng maayos. Ikaw ito ang opisina. Ito ang opisina. Ano ang iniisip mo? Gusto ko lang bigyan ka ng kwintas. Asiday. Maaari tayong pumunta sa ibang lugar. Jing, Kayan. Oh, sige na. Pasensya na. Biro lang. Hindi ka pa nag-aalmusal. Nagdala ako ng cake. Para sa iyo.
Salamat, mahal. Ang cake ay talagang matamis. Jing Kayan, may utang ka sa akin na cake. Sige, sige. Babawi ako sa iyo. Nandito ako para sa iyo. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kung gusto mong tumawa, tumawa ka. Doktor, pakitingnan ng mabuti. Kung may anumang dapat bantayan, isusulat ko lahat. Mabuti ang paggaling. Yan? Lumabas ka sandali. Maghintay ka rito para sa akin. Ang demanda sa pamilya Zhao ay sumisikat sa isang alyansang kontra pandadaya. Ito ay lumalala. Maraming tao ang sangkot. Ngunit kung saan eksaktong nagmula ang pagtagas, iniimbestigahan ko pa. Isang bagay lang ito, at matagal mo nang iniimbestigahan. Kung hindi na bangkarote ang pamilya ko, kailangan ba kita? Alam mong bangkarote ka, kaya maging mas magalang ka naman. Sueling. Umalis na si Abogado Jiang. Ano? Sinuri namin ang surveillance ng ospital. Nawala lang siya sa banyo. Naka-install ako ng monitor sa kwentas ni Xia lang. Mauna na ako. Tumawag ng pulis at magdala ng tao ngayon. Mag-isa ka lang? Masyadong delikado. Kung mag-isa, hindi sila aalarma. Kaya magmaneho ka. Gusto ko ito. Mabilis at walang trapiko. Sino ka? Ano ang gusto mo? Kami? Mga taong gusto kang patayin. Hindi iyan. Gusto mo ng pera, di ba? Marami akong pera. Pwedeng bigyan kita ng maraming pera. Pwedeng doblehin. Hindi, 5 beses. Mga abogadong walang prinsipyo. Ang pinag-uusapan nyo lang ay pera. Sa inyong mga mata, para sa pera, mawawala ang konsensya nyo. Yuyurakan ang dignidad ng iba. Hindi. Ganoon. Hoy! Tigilan mo na ang pagsasayang ng salita sa kanya. Ang mga nang-api sa ating mga miyembro ng Anti-Cheating Alliance ay dapat parusahan. Anti-Cheating Alliance? May mali ka ba sa pagkakaintindi? Makinig ka sa paliwanag ko. Gusto mo pa ring umiwas? Puta, ang bastardo mula sa pamilyang Zhao ay nagdaya at ikaw ay nagtatanggol sa kanya? Bakit hindi ka nalang mamatay? Bubugbugin kita hanggang mamatay? Hindi ko siya tinutulungan. Lahat ng ito ay sinang-ayunan ni Mrs. Zhao. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, may recording ako sa phone ko. Kalagan mo ako. I-play ko ito para sa inyo. Ang pag-unlock ng phone ay nangangailangan ng aking fingerprint. Inaakala nyo bang tanga kami? Kalagan ka para matawagan ng pulis? Napakarami nyo. Hindi ako makatakas kahit paano. Hindi ba gusto nyo lang malaman ang katotohanan? Sige, pakinggan nyo ulit ang recording. Maari nyo akong husgahan pagkatapos niyan. Tama ba? Subukan mong tumakbo at papatayin ka namin agad. Kunin siya. Pakawalan mo ako. Sueling. Yan. Ayos ka lang? Nandito rin ang gwapo. Yan. Nasaktan ang kamay mo. Hintayin mo ako. Narinig namin na Attorney Jiang ay may asawa na. Ang kiridang ito, maalaga, ha? Pumunta pa para iligtas ka. Gusto ni Attorney Jiang na lokohin ang sarili. Kaya naman ang mga tumutulong sa kanya ay pawang mga mandarayang walang kwenta. Isang grupo ng mga utusan na tumatakbo ng parang mga tanga. Kunin siya.
Yan, Papatayin ko kayong lahat. yan. Yan. Yan, yan. Yan, huwag mo akong takutin. Yan, gumising ka. Tulong! 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 Yan. Ang kalagayan ay matatag. Huwag masyadong mag-alala. Kailangan kong lumabas. Maaari mo bang alagaan si Yan? Ang mga taong iyon ay hindi pa nahuhuli. Huwag gumawa ng padalos-dalos. Ayos lang. Ang mga guwardiya mula sa pamilyang Jing at Jiang ay narito lahat. Oras na upang ipaliwanag ang sitwasyon. Abogada Jiang Xueling, narinig ko na ikaw ay nakaranas ng kaso ng pagdukot. Maraming tao ang nagsasabi na ikaw ay karapat-dapat lang. Karapat-dapat lang? Ito ba ang paraan mo upang tukuyin ang batas at tukuyin ang mga biktima? Abogada Jiang, hindi ba ito ang natutunan natin mula sa iyo? Ginagamit mo ang batas upang pagbigyan ang mga nagkakamali sa kasal, yumuyurak sa mga walang kapangyarihan, at mahihina. Hindi ko gusto na gumawa ng gulo. Palagi akong naniniwala na hanggat ako ay may malinis na konsensya, wala akong pakialam sa iniisip ng iba. Ngunit ngayon, dahil sa aking pagpapaubaya, ang taong mahal ko ay nasaktan. Hindi ko ito papayagan. Dahil si Attorney Jiang ay sobrang kumpiyansa, kaya tungkol sa divorce case ng pamilya Zhao, maaari ba kayong magbigay ng paliwanag? Siya, ang kasong ito, nakuha ko na ang pahintulot ni Mr. Zhao. Susunod, ibubunyag ko ang mga detalye ng kasong ito bilang isang legal na profesional, bilang isang abogado. Ang kailangan nating gawin ay ipagtanggol ang mahina, protektahan ang mahina. Sa isang pamilya, isang makapangyarihan, at mga ngalunya na asawang lalaki, at isang masipag may bahay. Natural na iisipin ng lahat na ang may bahay ang mahina. Sabihin mo, kung ikaw ay abogado, paano mo huhusgahan? Siyempre, gawing umalis ang masamang tao na walang makukuha. Kung hindi, kahit man lang makuha kalahati ng ari-arian, hayaan ang asawang babae na makuha ang pag-iingat sa bata, layuan ang masamang tao. Pagkatapos tingnan, ang batang ito, ang pinag-aawayan sa pag-iingat, ang nang-aabuso pala ay ang masipag na asawang babae. Ibinubuhos niya lahat ng sama ng loob sa kanyang asawang lalaki sa inosenteng bata. Diyos ko, ang batang ito ay kawawa naman. Kung magdiborsyo sila, aalisin ang bata. Hindi ba mas delikado iyon? Kawawa ang bata? Ang bata ang walang kasalanan. Mr. Zhao, mali ang magkaroon ng relasyon sa iba. Pero tayo, mula sa mga salita ng bata at resulta ng investigasyon, makikita na si Mr. Zhao sa nakaraang 6 na taon at sa hinaharap ay kayang ibigay sa bata ang mas superior at mas malusog na buhay. Yan. Gising ka na yan. Nawala na naman ang memorya mo. Ang tingin na iyan, ang mga mata mong walang buhay, eksaktong tulad ng dati. Nabalik na ang memorya mo. Magkano ang utang ko sa iyo? Hayaan ko bang bayaran ka ng finance department ko? Huwag kang ganyan. Hindi ba iyon isang puting kasinungalingan? Tingnan mo, pagkatapos ng amnesia mo, ikaw at ang asawa mo, nagkasundo kayo ng husto. Ayaw mo bang bumalik sa pagiging malamig, walang pakialam, magalang, at malayo asawa? Sinumang nagkakalat ng chismis, ipapabigay ko sa law firm ng cease and desist letter tungkol naman sa mga nanakit sa asawa ko. Hindi ko hahayaan na makalusot ang sinuman. Yan, gising ka na. Salamat sa Diyos. Okay ka lang. Kumusta ka? Nararamdaman mo ba anumang discomfort? Anong problema? Huwag mong sabihin sa akin na naman ay nawala ang alaala mo. Alam mo ba kung sino ako? Tinatakot mo ako? Anong problema niya? Suweling, Oo, ako ito. sinabi niya na ayaw mo na sa akin. Hindi. Ano ang sinabi ko? Ako. Dr. Jiang,
ikaw at si Yan, anong kalokohan ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Masakit ang ulo ko. Naaalala ko, parang may asawa ka. Pero nakatira din ako sa bahay mo. Anong nangyayari sa akin? Dr. Jeng, Yan, siya. Siya. Paulit-ulit na pagkawala ng alaala. Mga sapilitang yugto. Ito ay halos ganap na may malay. Tapos nauntog ulit. At naging walang malay muli. Okay lang. Yan. Kahit ano pa ang maging ikaw, sasamahan kita. Mananatili sa iyo habang dahan-dahan kang gumagaling. Kahit na ikaw ay walang maalala. Hindi mahalaga. Akala ko, Abogado Jiang ay isang babaeng may mataas na pinag-aralan. Hindi ko inaasahan, siya pala ay isang tangang nagmamahal. Yan. Yan, ayos ka lang ba? Pagkarinig namin ng balita, ang iyong tatay at ako mula sa ibang bansa, sumakay ng connecting flight papunta. Ibang bansa. Hindi ba tayo na bankrupt? Ang tatay mo at ako ay nagpunta sa ibang bansa para magtrabaho. Oo, para magtrabaho. Trabaho. Trabaho. Nagsuot ng maayos para sa trabaho, hindi bagay. Oxueling. Sa tingin ko, mali ito. Paano kung kausapin natin ang asawa mo at mag-usap? Sabi ni Dr. Jeng, huwag kang mag-alala. Okay lang na manatili ang mga bagay kung ano sila. Sa tingin mo ba, hindi ako karapat-dapat makipag-usap sa asawa mo? Totoo, nawala na ang alaala ko. Bangkarote ako. Wala na akong natira. Huwag kang mag-isip ng sobra. Sabi rin ni Dr. Jeng na dapat na akong gumugol ng mas maraming oras sa iyo. Unti-unti kang gagaling. Mananatili ka ba talaga sa akin? Yung mga matatandang iyon, habang wala ako, marami silang ginawang hakbang. Yan? Nalaman ko, yung mga kidnapper dati, may contact sa sekretarya mong si Zhao Langshin. Zhao Langshin? Nakuha ko. Anong ginagawa mo? Itong imbitasyon, ano ang nangyayari? Itong imbitasyon, anong nangyayari? Bangkarote na tayo. Bakit ang paaralan ay nagpadala pa rin sa akin ng imbitasyon bilang natatanging alumni? Sa totoo lang, Yan, makinig ka sa akin. Naiintindihan ko. Ang impormasyon ng paaralan ay mabagal. Mabagal. Tama. Hindi nila alam, na ang pamilya Jing ay nabangkarote. Pero, paano nila nalaman na ipadala ito sa ating bahay? Kalimutan mo na, ang kanyang kondisyon ay medyo stable na ngayon. Maging malinaw na tayo. Sige, tigilan mo na ang pagtingin dito. Kapag dumating na ang oras, sasama ako sa iyo. Sa paaralan ng sabay. Sasabihin ko sa iyo. Ang sweet mo naman, babe. Anong problema? Masakit pa ba dito? Pwede mo bang ilagay ang gamot para sa akin? Babe, mahaba ang gabing ito, huwag magmadali. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Ang bagong rocking chair na binili ko. Gusto mong subukan? Dati, ito ang paborito kong lugar. Mahal mo ba ito dahil kaya mong panoorin ang taong gusto mong maglaro? Hindi. Gusto kong pumuslit dito at magsaulo ng mga legal na teksto. Kakaiba ba iyon? Natatangi.
Xueling. Lu Feng. Nakita rin kitang naglaro. Maraming babae ang nagdala sa iyo ng tubig. Sa kanila, mayroon bang nagustuhan mo? Hulaan mo. Pero hindi ko nakita na lumalapit ka sa kahit sinong babae. Maaaring, may gusto ka sa isang tao? May gusto ako sa isang tanga. Anong ginagawa mo, mahal? Nasa eskwela tayo. Hindi magandang itsura. Hindi naman. Jing Kayan, Jiang Xueling. Director Chin, Kayo pala talaga. Nakikita kung gaano kayo nagmamahalan, gumaan ang loob ko. Hiningi ninyo sa akin na magsagawa ng kasal ninyo, ako. Director Chin. Yan, naaksidente siya sa sasakyan at nawala ang ilan sa kanyang alaala. Baka nakalimutan niya ang kasal natin. Dinala ko siya sa eskwela para matulungan siyang maalala. Matagal na siyang may gusto sa iyo at nakalimutan niya ang kasal ninyo. Siya, may gusto sa akin? Oh. Sa kasal, alam mo, nainggit pa siya dahil doon at nagmukhang masama. Pagkatapos, pinagalitan ko siya. Binabati ko kayong dalawa. Binabati ko kayo. Pakiusap, lalaking ikakasal na si Mr. Jing, hawakan ang kamay ng babaeng ikakasal. Narinig ko na sina Jiang Xueling at Lu Feng. Matagal nang magkasama. Bakit bigla silang naghiwalay? At pinakasalan niya si Jing Kayan. Director Chin. Sige, paano ito? Kayo dalawa, sa campus, tingnan ninyong mabuti ang paligid. Mayroon pa akong mga gagawin, kaya mauuna na ako. Anong iniisip mo? Iniisip ko ang aking asawa. Iyon na iyon. Maasim ang mukha mo sa kasalan. Hindi galit iyon. Selos iyon. Sino ang may maasim na mukha? Hindi. Ang pakiramdam na ito. Mali ang pakiramdam. Parang si Jing Kayan bago siya nawalan ng memorya. Hindi ikaw. Ano yan doon? Bakit ka tumatakbo ng napakabilis? Nag-aalala na? Makita ng asawa mo ang kanyang kerida. Ikaw. Nabawi mo na ba ang iyong memorya? Ano? Ayaw mo bang maalala ko? Sa palagay ko, Attorney Jiang, lalaki lang ako na maaari mong utusan sa iyong utos. Hindi. Ikaw. Nabawi mo ang iyong memorya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ka umiiyak? Sinigawan mo ako. Nagsinungaling ako sa iyo. Pero ako'y labis na nag-aalala sa iyo. Noong nasa ospital ka, inalagaan kita ng mabuti sa iyo. Pero ikaw, sinigawan mo pa rin ako. Pasensya na, pasensya na. Hindi na ako magsisigaw.
Ano ang pinagtatawanan mo? Hindi na tayo high school. Legal na tayong mag-asawa. Bakit ka tumatakbo? Alam mo namang legal tayo. Pero sino ba ang dati kang nagtatago sa akin araw-araw? Hindi ka rin ba malamig sa akin noon? Sa araw ng kasal natin? Lasing na lasing ka? Kung may hindi nakakaalam, akala nila hindi mo pinakasalan ang tunay mong mahal at nalulunod sa kalungkutan. Masaya ako, kaya uminom ako ng sobra. Ano bang problema doon? At pumunta ka sa ex-boyfriend mo. Ano ang sinabi mo? Wala. Tara na. Saan? Saan? Bumalik sa opisina. Sa tagal ng pagkawala ko, kung hindi ako makabalik agad, mababang karote talaga ang kumpanya. Kung gayon, magmumukmuk na lang ako at maglalaba, paglilingkod sa dakilang Attorney Jiang. Kumusta, Presidente Jing? Kumusta? President Jing, Madam, President Jing, ang mga direktor nasa itaas na, naghihintay sa inyo. Dalhin si Madam sa opisina para magpahinga. Opo, Madam, sundan po ako. Kumusta? Uminom ka ng kape. Ikaw pala. Kakapasok lang ni President Jing at hindi ka makapaghintay na sundan siya? Wala akong pakialam dati tungkol sa ugali niyan o pati na ang trabaho ng sekretarya. Ngayon, May mali ba akong sinabi? Sinamantala ang sakit ni Mr. Jing. Naantala ang mga bagay-bagay sa kumpanya. Ngayong gising na si Mr. Jing, pwedeng-pwede ka nang mag-empake. masyado ba akong mabait sa'yo? Nakalimutan mo na ba ang pwesto mo? Ano ba ang estado ko? Ako ang junior ni Mr. Jing, kanang kamay niyang assistant. Kumpara sa'yo, isang nominal na asawa mula sa business marriage, mas mataas ako. At saka, si Mr. Jing ay ayaw na ayaw sa kasinungalingan, kaya maghanda ka na sa diborsyo. Kaya, hindi ka na magpapanggap? At naglakas loob kang hamunin ako? Hindi mo pa alam, di ba? Si Mr. Jing ay nag-ayos na ng abogado para gumawa ng kasunduan sa diborsyo. Ano ang tinatawa mo? Natatawa ako sa katangahan mo. Ikaw ang tanga! Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Tuwing dati, ang mga regalong pinadala mo, hindi man lang tiningnan ni Mr. Jing at ibinigay sa akin para itapon. Si Angga pala. Minsan nagpadala ka ng gift box na manika, di ba? Itinapon ko rin iyon. Hindi man lang ito pinansin ni Mr. Jing. Ikaw? Kung malaman niyan na buntis ako, magiging masaya kaya siya? Attorney Jiang, kagagaling lang ni Ginoong Jing sa meeting at ngayon ay pumunta na sa airport. Kailan siya babalik? May kailangan ka ba? Pwede ko namang iabot. Malapit na akong mag-business trip. Pakibigay ito sa kanya, pakitingnan niya, at tandaan na tawagan ako. Itong basura? Kaya, mula noong mabuntis ako hanggang sa malaglag, bawat tawag ko kayan, bawat isa, sinabi mong busy siya, wala siyang oras sumagot. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ikaw! Oo, at hindi lang yon. Tuwing magbi-business trip ka sa ibang bansa, pahiwatig ko kay Ginoong Jing na nakikipagkita ka sa dati mong syota. Kaya ano sa palagay mo kung bakit si Ginoong Jing ay unti-unting lumalamig ang trato sa'yo? Sa tingin mo, hindi kita kayang harapin? Si Ginoong Jing ay naghahanap ng abogado para gumawa ng divorce papers. Ikaw, ang pinakasikat na abogado sa diborsyo sa Jiangcheng ay malapit ng hiwalayan. Masisira ang reputasyon mo. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo. Ginoong Jing, wala akong ginawa.
Sinaktan ako ni Abogadong Jiang. Wala? Kinidnap ang asawa ko. Hindi ba ikaw yon? Pagkalat ng chismis na natalo ang asawa ko ng hindi patas. Hindi ba ikaw yon? Hindi, Ginoong Jing. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Nagpaplano akong kumuha ng abogado, pero kukuha ako ng abogadong kriminal. Ipakukulong kita ng matagal. Hindi, Ginoong Jing. Naging tapat ako sa'yo. Natatakot ako sa babaeng yon. Sinasaktan ka niya. At naglakas loob kang hawakan ng asawa ko. Assistant Lin, dalhin mo siya. Opo. Ginoong Jing. Yan. Ako lang ang nagmamahal sa'yo. Yan. Masasama silang lahat. Ang mga babaeng ito ay masasama. Suling. 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 Babe, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Anong nangyayari sa akin? Buntis ka. 1 buwan na. Huwag ka munang ma-excite. Sa maagang pagbubuntis, bawal ang sobrang mood swings. Kasalanan ko lahat. Hindi ko napansin agad. Pinahirapan kita ng walang dahilan. Ang tanga ko talaga. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko na matalino sa negosyo, pero niloko ako ng sekretarya sa loob ng 4 na taon. At hindi ko man lang alam na buntis ka. Dapat akong parusahan. Karapat-dapat akong paluin. Oo, karapat-dapat ka nga paluin, tanga at mainitin ang ulo. 4 na taong kasal. At wala ni isang mabuting salita. Hindi kita dapat patawarin ng ganoon kadali. Kapag nakalabas na ako ng ospital, dadalhin ko ang mga bata at tatakbo ng malayo at iiwan ka sa iyong kumpanya. Babe, Tama? Mas mabuti pa, magpakita ka ng palabas ng asawa ng CEO na tumatakas kasama ang sanggol at habulin ka niya sa impyerno. Abogado Jiang, hayaan mo akong suriin ka ulit. ikaw ay espesyalista sa utak. Paano ka naging OBGYN? Ano? Kanina, pina-check mo sa akin ang kay Attorney Jiang na irregular ang regla. Bakit ang sungit mo ngayon? Sa tingin ko, ikaw ang may irregular na regla. Mommy! Mama! Bata, huwag kang lumapit. Umalis ka, Demon Jing. Gusto kong makita ang ninang ko. May sanggol na ang ninang mo. Wala kang gagawing gulo, okay? Wala akong ginagawang gulo. Gusto kong kumanta para sa sanggol at sumayaw para sa kanya. Xiaobao, huwag gumalaw. Huwag hawakan ang ninang mo. Tatay, hindi ako. Masama sila sa akin. Sige, Xiaobao. Tigil mo na ang pag-iyak. Tatay, Sinabi ko sa'yo ilang araw na ang nakaraan. Hindi ba sinabi ko sa'yo? May bago akong nobyo. Si Lu Feng. Kami na ngayon. Lu Feng, sabihin ko sa'yo, Lin Qian, matalik na kaibigan ko siya. Kung mangahas kang mangbuli sa kanya, hindi kita papatawarin. Huwag kang mag-alala. Wala kang pagkakataong iyon. Congratulations. Salamat. Demon Jing, isang bagay lang ang tama mo. Si Lu Feng na ang tatay ko ngayon. Simula ngayon, pwedeng mo nang istorbohin ang si Daddy Lu Feng at mas konti nang makipaglaro sa ninang mo. Nakakaabala tayo. Hindi tayo magiging third wheel. Tara na. Ang bilis naman nila. Xueling, pumunta kami para makita ka. Pasensya, maling kwarto yata ang pinasok namin. Nakakahiya naman. Bilisan, papasok na sila. Nanay, tatay, pasok kayo. Hindi ba kayo dapat nasa ibang bansa para magtrabaho? Bakit kayo bumalik? Ikaw, pilyo ka. Buntis si Xueling, napakalaking bagay. Paano kami hindi mangangalaga? Pero wala kayong dala. Kami, naihanda na namin lahat.
mga ito ay mga ari-arian sa mahigit 30 bansa. Gusto mo mag-ski sa ibang bansa o gusto maging magsasaka sa ibang bansa? Para sa akin, naihanda ko na ang lahat para sa inyo. Nanay, sobrang-sobra naman ito. Hindi naman. Sa mga nakaraang taon, kasama mo itong pilyong ito at marami kang pinagdaanang hirap. May kasabihan na nagsasabing, Ang pagmamahal sa iyo ay nangangahulugang bigyan ka ng tahanan sa buong mundo. hahaha, tama. Yan. Kapag nagbigay ang mga nakatatanda, hindi ka tumatanggi, tanggapin mo na lang. Bukod dito, kung talagang mabangkarote ang pamilya natin, kailangan kong hilingin sa iyo na tanggapin mo ako. Tama. May regalo din ako para kay Xueling. Ito ay akin at ng iyong nanay mga bahagi sa Jing Corporation. Ngayon ay ibinigay na lahat kay Xueling at napanotaryo na. Hindi, Tay. Kunin mo na lang. Kung gayon, simula ngayon, ikaw na ang pinakamalaking shareholder ng Jing Group. Kung hindi magiging mabuti si Yan, ang kanyang pagkapresidente, pwede na siyang tumigil. Tatawag kami ng pulong ng mga aksyonista kahit kailan at papalitan siya. Ngayon kailangan ko talagang makiusap kay Miss Jiang, ang pangunahing shareholder, na suportahan ako. Bata, nagbibiro ka pa ba? Lumabas ka kasama ko. Nanay, salamat. Pamilya naman tayong lahat. At mayroon ako isa pang bagay. Tingnan mo, sigurado akong mas magugustuhan mo ito. Ito ay kay Yan. Mga 4 na taon na ang nakalipas. Isang araw bigla siyang umuwi at sinabi sa akin, hiniling na pumunta ako sa inyo para manligaw. Sabi niya gusto kanyang pakasalan. Noong mga oras na iyon, naisip ko nagbibiro lang siya o hindi pa niya naisip ng mabuti. Kaya tinanong ko siya kung bakit. At saka, binigyan niya ako ng photo album na ito. Sabi niya, matagal na siyang may gusto sa iyo. At gusto kanyang pakasalan. Babe. Anong problema? Yan. Matagal na tayong magkakilala. Naging tapat ka ba sa akin? Nagsinungaling ako sa'yo. Sa totoo lang, gusto kita palagi. Matagal na tayong magkakilala. Pero hindi mo talaga ako tiningnan. Ano pa? Palihim akong nagbigay kay Lu Feng ng halaga ng pera bilang pamumuhunan para tulungan siyang magtayo ng karera sa ibang bansa at pinigilan siyang bumalik. Hindi ko gustong makita kayong magkabalikan. Noong araw na naghiwalay kayo, ako at ang aking mga kaibigan, nagdaos ng 3 araw na pagdiriwang. Pagkatapos noon, pinag-usapan natin ang pagpapakasal. Kaya, ang damit pangkasal ay hindi ginawa ng biglaan, at ang singsing ay ginawa ng 1 taon. Tungkol sa iba pa, iyon lang. At saka, mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa nakalipas na 4 na taon, na hindi ko nagampanan ang aking mga tungkulin, pasensya na.
10 taon ng kasal ang dalawang ito at sweet pa rin sila. Sobrang sweet nila. Hindi naman tayo masama. Ano bang malaking bagay? Si nanay at tatay, naghahalikan palagi sa bahay sanay na kami. Tama. Sabi pa ni tatay na sa hinaharap bibigyan kami ng kapatid na lalaki o babae. Ginoong Jing Kayan. Ngayon ang araw para sa iyo at kay Binibini Jiang Xueling upang maging mag-asawa ika-10 anibersaryo. Gusto mo bang makasama siya tulad ng ipinangako mo sa kasal? Ganoon na lang mahalin siya habang buhay at magpakailanman pahalagahan siya. Mas mamahalin ko siya mahalin siya magpakailanman. Binibini Jiang Xueling. Simula ngayon, gusto mo bang? Tungo kay Ginoong Jing Kayan, huwag siyang iwan, huwag sumuko. Mahalin siya. Kasama si Yan sa natitira kong buhay manatili at magsamang samahan ng isa't isa. Sa natitira nating mga buhay, nawa ang lahat sa atin magkaroon ng kapayapaan at kagalakan bawat taon at kaligayahan bawat taon.